Sa kagubatan ng Pilar sa Bataan, ang mga bubuyog na ito walang tigil sa paggawa ng matamis na pulot. Pero bago matikman ang tamis na yan, kailangan munang paghirapan. Si Kuya Daniel halos 2 dekada nang nangunguha ng wild honey. May 2 paraan ng pagkuha ng purong honey. Ang wild honey na nakukuha sa kagubatan at ang cultured honey na galing sa mga bubuyog na inaalagaan sa mga bee farm. Ngayon, susubukan nating manguha ng wild honey. At para ligtas na makalapit sa pugad, kailangan muna itong pausukan para maitaboy ang mga bubuyog. Kung nakikita niyo po yung pukyutan na yun na umuusok, yan po yung kukunin natin ngayon na pukyutan. 2 months hinintay yan ng mga magbubukid dito. May laman na yang honey. Actually, kaya natin siya pinausukan para lumipat yung mga honeybee sa ibang lugar. Kuya Kabukid, meron pa bang bubuyog? Wala na. Wala na, ma'am. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po namatay yung mga bubuyog. Sila lang po ay lumipat sa iba pang puno. Okay? Usok lang po yan. Medyo nabugaw lang natin sila pero hindi po sila namatay. At saka huwag po kayo mag-alala na iniisip ninyo yung honey nila mauubos. Kasi po, ayon sa mga scientifico, ang mga honeybee talagang gumagawa sila ng 2 times more than the honey that they need. So, ibig sabihin, sapat na para sa kanila yung honey, nag-iwan lang sila ng konting pulot-pukyutan para sa atin dyan. Yung latak nila, yun lang yung kukunin natin. Bago umakyat, safety first muna tayo. Okay. Madali lang to, kuya, kasi ladder. Medyo nanginginig-nginig na yung pagod ko dun, ha. Ang punong aming aakyatin may taas na 30 feet o singtaas ng halos 3 palapag na gusali. Dito? Opo, yan. Kaya ba ako nito? Kaya ako nito? Sure kayo, kuya? Kuya, 140 ako. Oh, ma'am. Ito nga, ma'am. Liit lang masyado nung napakan ko eh. Sure kayo, ah? Okay. Hanan! Mukhang swabe lang ang pag-akyat pero pagdating ko sa taas, Wait lang po. Wait lang naman. Wow! Ayan na pala. Paano nyo na lang po? Kuya, ang sabi mo wala nang bubuyog. May nakikita akong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parang mga 10 bubuyog. Bali yan, ma'am. Hindi na po yan nakakalipad dahil anak na lang po nila yan. Yan po yung lumabas na. Napakalaki pala nitong pukyutan na to. Wow, grabe. Hindi pa po yan nangangagat, yung mga maliliit na yan. Kasi wala pa silang tusok sa puwet. So, kahit na dumapo sila sa atin, hindi tayo masasaktan, hindi tayo matutusok. Ito, ma'am. Bali yan dito po. Ano po? Ay, kabila. Ito, hihiwain ko lang ito, ma'am. Hihiwain ng ganyan. Ayan po. Lahat ba lahat? Ay, tumutulo na, oh. Tatanggalin po itong mga anak para po hindi po nakani sa pulot, nakaharang. Ano yung mga anak? Nasaan yung Ito mga po anak? yung anak. Yung tira po nilang anak na iniwan na lang nila. Ano gagawin natin sa mga anak? Ampunin natin? Ilalaglag lang po. Grabe, ang daming honey. Oh my gosh. Ayan, oh, tumutulo-tulo. Ayan po yung pagkain po nila yan eh, yung kulay dilaw. Yan lang po. Wow, grabe kuya, ang daming tumutulo. Ay, ang dami. Hindi natin maiwasan matapon, ma'am. Matatapon? Opo. Ma'am, mabigat po yan ha. Ang bigat! Sarap? Ang sarap! Kuya, maliit lang. Sige po. Akala po maliit eh. Sorry Kasi po. Teka lang, kuya. Ay, lakihan mo pang konti. Yan. Yan! Kaya ko yan. Wow, grabe, ang daming tulo. Kuya, ang daming tumutulo. Ay, sumabit! Ay, sayang! Lord, oh my God. Oh my God. Sorry po. Tamis. Siyempre, honey. Sorry naman, ate. maya-maya pa, May mga umaaligid na mga bubuyog.
Kaya. Wow! Okay! Tapos na. Success ang pagkuha namin ng honey. Ang dami nating nakuhang honey. Grabe, purong-puro. Tingnan natin. Tikman natin. Tamis! Diabetes! Ano kayang masarap iluto dito? Dapat sosyal. Ang matamis na pulot hindi lang pang dessert, pwede ring pang ulam. Nagpainit na po kami ng mantika dito. Ito po, Yes po. ano po ito? Chicken. So, paano po ang ginawa ninyo doon sa chicken breast natin? Yes Paano po. niyo po ginawa yung breading niya? Isinawsaw po natin muna siya sa gatas. Pagkayari po sa harina na po. Tapos itlog, breadcrumbs. May asin-asin pa yon. Bali, ano na po natin siya, na marinate na po natin siya. So, ito ngayon na dini-deep fry lang natin siya hanggang maging golden brown. Yes po, ma'am. Iset aside ang mga napritong manok at simulan naman ang paggawa ng sauce. So, nakapagluto na tayo ngayon ng chicken breast. Crunchy, crispy. Parang panalo. Pero naghahanap siya ng sauce. Kailangan ng sauce. At yan ang ginagawa ngayon ni Ate Elsie. Nagtunaw na siya ngayon ng butter. Lalagyan na natin ngayon ng bawang. Bilisan mo yung pagluluto niyan, ma'am. Kasi iubos ko to. Titimplahan ito ng honey, ketchup, paminta, parsley, chili flakes, kaunting tubig at pampalasa. Pakuluin ito sa loob ng 3 minuto. Maya-maya pa, Parmesan cheese on top. Yes po. At luto na ang ating honey glazed Parmesan chicken. Sosyal na sosyal, yaman-yamanan portion. ang honey glazed Parmesan chicken, matitikman natin yan mamaya. Pagkatapos ng maaksyon nating pag-akyat sa puno para makakuha ng pulot, Ay, sumabit! Ay, sayang! oras na para tikman ang ating reward. Honey glazed Parmesan chicken, ano kaya ang lasa? I love the texture. Naks! Uminglis! Ang yaman! Nakakayaman kasi yung lasa. Ano yun? Nakakayaman yung lasa. Ang sarap! Diyos ko. Ang crunchy niya. Yung sauce panalo. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Hindi overpowering yung tamis. As in, balancing-balance siya dun sa creaminess ng butter tsaka alat-alat ng konti ng Parmesan cheese. Panalo to, guys. Gawin nyo na to sa bahay ninyo. Nakakasosyal.